Matagal na palang may programang kahalintulad ng Disbursement Acceleration Program na ipinatupad ng mga dating naluklok sa Malacanang. At noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, mismong si Pangulong Noynoy Aquino ang nag-akda ng panukala laban dito nung siya'y senador pa lang. Saksi si Sherry Ann Torres. Halos kasintanda na pala ng Priority Development Assistance Fund o PDAF na mga mambabatas ang Disbursement Acceleration Program o DAP na Malacanang. Iba nga lang ang tawag sa mga pondo na kapwa idineklara ng unconstitutional ng Korte Suprema. Kung ang PDAF o pork barrel, unang tinawag na Countrywide Development Fund o 1990, Reserve Control Account Overall Savings naman ang bansag noong 1992 sa mekanismo ng DAP na pamimigay ng dagdag pondo mula sa natipid o savings ng mga ahensya. Ayon yan kay Eastern Samar Representative Ben Evardone. Batay sa hawak niyang dokumento, meron din ganito mula 1996 hanggang 2000 at mula noong 2003 hanggang 2013. At ilan sa mga ahensyang tumanggap ng pondo, ang Kongreso, COMELEC, Commission on Audit, Office of the Ombudsman, Civil Service Commission at maging ang Hudikatura. Mga ahensyang isinailalim daw sa tinatawag na Constitutional Fiscal Autonomy Group. Wala to sa regular budget. Extra releases to sa kanila eh. Dahil wala pa itong supporting documents noon, nagdesisyon ng Department of Budget and Management sa ilalim na Aquino Administration na suportahan ito ng mga papeles. Naglabas ng Memorandum Order ang DBM para tawagin ito na Disbursement Acceleration Program o DAP. Matagal ng practice yung DAP since 1992, based dito sa document. Siguro hindi na booking, walang nagreklamo, or acceptable practice, legal. Nadiskubre na rin daw ng Bayan Muna ang maladap na programa sa administrasyon ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo. Hindi yan pinapansin noon. Ilan lang na nagsasabi niya na mali yan. Galing sa oposisyon. Ang kaparehong mekanismo kinikwestiyon sa kasalukuyang administrasyon. Pero noong senador pa lang si Pangulo Aquino, isa rin daw siya sa mga nakapansin sa naturang pooled savings ayon sa Bayan Muna. Naghain pa nga raw siya noon ng Senate Bill 3121 o the Budget Impoundment Control Act na nagtatakda ng mga patakaran para di basta-basta mapakialaman ng Pangulo ang budget ng walang basbas ng Kongreso. Hindi naman pwedeng pag ginawa ni President Arroyo illegal. Pag ginawa ni President Aquino, legal na. So, ika na-claim good faith. Pero dati nang ipinaliwanag ng Malacanang at maging ni Pangulo Aquino na ang Senate bill niya noon ay laban sa impoundment ng administrasyon sa budget. The Supreme Court itself says that, if I may quote, withdrawal of unobligated allotments and retention of appropriated funds cannot be considered as impoundment. Ako si Sherry Ann Torres, ang iyong saksi.